Hello, Josie. Tapos na tayo kay Ivan, Mandy, kay Jerry, tsaka kay Lota. Saan tayo next? For your last stop, papasalan mo ang mga successful entrepreneurs from our new advocacy partners, ang Uno International Corporation. So hit the road at puntahan mo na si Doc Pat, John Mel, at Warren. I'll send you the details. Alright, let's go! Mga kaibigan, kasama po natin ang tatlo sa mga pinakamagaling na distributor ng Uno, si Dr. Pat, si John Mel, at si Warren. So unahin ko yung tanong kay Dr. Pat. Dr. Pat, isa kang dentista, and yet you are one of the top distributors of Uno. Ba't niyo po pinasukan yung gantong klaseng negosyo? Na-realize ko kasi dadating pa ako, mag-negosyo din ako eh. So I have to start somewhere. John Mel, maraming iba't ibang klaseng network marketing groups. Bakit Uno yung napili mo? Sa Uno kasi halos lahat ng produkto, gagamitin mo simula umaga hanggang gabi nandito eh. Baga lahat ng tao nagkakape, lahat ng tao nagsasabon. Baga panglahatan talaga yung produkto natin. Warren, sa ating bansa, merong konting stigma ang network marketing. Hindi ka ba nangamba na papasukin mo yung gantong klaseng negosyo? Actually, sa simula talaga, whether you like or not, ganun talaga eh. Medyo doubtful ka. Kaso nga lang, yung panapakinggan mo siya, and the products is very, very good. And of course, our company, yung profile ng company, napakaganda. So, might as well subukan. Doc, ano ba yung naging challenge natin nung nagsimula tayo? Una-una dyan, yung medyo dadating yung time, iniiwasan ka ng kaibigan mo. Kasi lagi ka nagbibenta sa kanila. Right, kasi ang feeling nila, bibentahan mo sila. So, then, doing the business, na-realize ko, kasama talaga kasi yun eh. Para sa akin talagang challenge talaga kasi kalalaking tao ko, ng produkto ko, mga pumaga, health and beauty, di ba? Pero sa totoo lang, sa pagbebenta talaga yung malaking kitaan eh. Ako naman, nag-challenge ko before, kasi nga, sabi ko, hindi ako nakapagtapos. Marami talagang nag-negative sa akin, kaya hindi ako nag-uuna eh. Maraming hindi naniniwala sa akin, so sanay na ako sa ganun. Pero the best part nun, sabi ko nga, nangarap lang din ako. And of course, yung lahat ng mga challenges na nangyari sa akin, lahat na-overcome. John Mel, paano nag-iba yung buhay mo now that you're one of the top distributors of Uno? Dati, estudyante lang ako na umaasa sa magulang. Pero this time, kumbaga natuto ko talagang trumabaho sa sarili. Ngayon, 21 years old ako. Marami na rin achievement. Nagkaroon ng sariling sasakyan, nagkaroon ng sariling bahay dito sa negosyo ko. Ikaw, Warren, paano nagbabago yung buhay mo dito sa Uno? Isa sa mga problema ko talaga yung pera. Kung sawa na talaga ang problema, lagi pera. So, kung sawa na ako, dinidikta na lagi ng kakainin ko yung pera ko sa bulsa. So, right now, lupit kasi for the past 5 years time, yun nga, dami na rin yung kotse, may mga investments na rin. And the best part, ang pinaka-rewarding ko doon, nakakatulong ka ng maraming tao. Yun yung pinaka-rewarding. Doc, meron ka bang advice sa mga gustong magnegosyo? Start a business of your own as soon as possible. Kasi kahit naman mamasukan ako noon, naabutin ako ng 65 years old, makakuha ng retirement fee. Ang bagsak ko rin naman business pa rin. The thing is, pag nag-business, hindi ka nagkikita. So, do not worry about the knowledge, the skills, because you will learn it along the way. What is important is you start a business of your own as soon as possible. Kung pwede ngayon ka na mag-start. Ikaw, John Mel, meron ka bang advice sa mga gustong magnegosyo? Especially yung mga 18 years old? So sa mga estudyante, kasi yung nag-start ako sa business to, ang fear ko baka estudyante ako, hindi ko siya makaya kasi hindi naman ako professional, wala naman akong background sa pagtatrabaho, wala akong background sa pagbi-business. Actually, ito yung first time talaga sa lahat eh. Pero napakadaling pag-aralan talaga netong negosyong to. Warren, any last advice para sa mga nanonood sa atin for potential salespersons, entrepreneurs, na gusto magnegosyo? Any advice? Kailangan talaga natin mag-aral, mag-business kasi the number one problem here in the Philippines normally yung mga walang trabaho. And the best part, pag nagnegosyo ka, hawak mo yung business mo, and of course, marami kang pwedeng magawa pag nagnegosyo ka. Alright, thank you very much. Maraming salamat. Mga Go Negosyantes, maraming salamat sa inyong muling pagsama sa amin. Sana po'y natutunan niyo ang pagiging open-minded sa inyong mga negosyo. See you next week. Ako po si Bam Aquino at ito ang SME Go! Go Negosyantes, kilalanin natin ang mga bago nating kaakibat sa pagsulong ng entrepreneurship, ang Uno International Corporation. That's right, Bam. More than the financial breakthroughs, Uno has become an avenue for many people, especially the youth, to build their confidence, hone their communication skills, and have an entrepreneurial training.
Pakinggan natin ang motivating stories ng mga Uno young entrepreneurs na sina Nico, MC at Christine. Before I joined Uno, I was actually studying in Ateneo. So, fourth year ako noon, I was taking up business management. Before pala ako nakagraduate talaga, naghahanap na ako ng mga negosyo na pwedeng i-start. Before ako mag-join sa UNO, I was a student sa Philippine Normal University. I was taking up psychology and I was running for magna cum laude. Kasabay ng psychology, meron akong kinukuhang specialization na mathematics. So, medyo mahilig akong mag-aral. Reality will tell you na kahit pala honor student ka, very hard yung competition when it comes to the employment world. Ang goal ko, ako kasi nag-challenge ako nun, katulad nun, nagmamasteral ako para ako yung unang MBA na 22 years old. At a very young age, I was able to start my own business sa pamamagitan ng UNO. Actually, when I first saw the products, I liked the supplements, but the beauty products I wasn't really sure of because for me, selling wasn't really my expertise, kumbaga. At first, nahirapan din, napagod, napuyat, tinuloy-tuloy lang. Right now, I'm planning to expand more business outside, like going into stock market and all. Currently, I have my own condo that I'm paying for. Tapos I was able to get my first car through Uno. And also the best part, Uno will be expanding its first branch in the States, which I will be co-owning also. Yung pinaka-prices pa rin is the leadership trainings, personal development, and of course yung mga other characteristics and traits na nade-develop sa'yo while doing Uno. Natututo kang mag-handle ng mga tao, paano ka makikipag-ugnayan sa mga tao. Iba kapag nagne-negosyo ka. So, ang natuwa ko, yung Uno, negosyo siya. Na-attract talaga ako dun sa idea na I could actually start my own business na small capital lang pero malaking returns. Plus, this is something that I could actually do part-time. Besides that kasi, yung system na Uno, I found out na proven and tested na siya. Kumbaga parang franchising, but in a micro level. So, yun yung nakita ko sa Uno. Sa mga kagaya ko na kabataan, mga estudyante, na mataas mangarap, I just hope na i-open mo yung mind mo sa mga opportunities. I just hope na i-open mo yung heart mo sa mga darating sa yung blessing. Kasi once you're close-minded, mahirap pumasok ang blessing. Kahit bata ka pa lang, pwede ka namang kumita. So, huwag kang matakot. Para kang tumataya. Hindi mo alam kung mananalo ka o matatalo. Pero walang iba makakapagsabi kung mananalo ka o matatalo. Yung sarili mo lang din. Yung pangarap mo, hindi lang basta pangarap. Dapat gumagawa ka ng paraan para ma-achieve siya. It's never too early to start earning. And it's definitely not too early to start your own business. Ang youth naman talaga, or yung kumbaga pagiging bata is never really a hindrance para may ma-accomplish ka maganda sa buhay mo. Marami ng mga Uno entrepreneurs ang gumaan ng buhay at natupad ang mga pangarap dahil sa pagnenegosyo. Pakinggan natin ang mga inspiring success stories ng ilan sa kanila. Lumaki ako sa Dangwa. So, yung mother ko, flower vendor doon. Pati yung father ko. Pero hindi kami mayaman, hindi rin kami sobrang hirap. Pero masasabi ko, below average pa rin. Kasi wala kaming sariling bahay, wala kaming sariling kotse, bangketa lang yung lugar namin. Yung income na magulang ko, hindi enough para pag-aralin kami magkakapatid. So, para makapag-aral ako, naging varsity ako ng UST. So, for 3 years, yun, naglalaro ako sa UST, player ako ng table tennis doon. Hanggang sa, yun nga, napapansin ko, habang tumatagal sa pag-aaral ko, parang lalo kami nadadown kasi yung negosyo namin ng pagtitinda ng bulaklak, lalong humihina. Kasi sa Dangwa, sobrang dami ng tindahan. So, yung competition, sobrang lakas, tapos yung demand, sobrang hina. Hanggang sa dumating yung time na napipilitan na ako magtrabaho, napipilitan na ako gumawa ng mga extra income ko para mabuhay ako sa sarili ko. At age of 19, parang alam ko lang sa buhay ko, puro magpa-cute, pabigat sa magulang. So, ang dami kong mga kaibigan na ganun din yung ginagawa. So, naisip ko, bakit hindi ko ibahin yung trend? Bakit hindi ko subukan tong Uno? Hanggang yun, hanggang sa hindi ako dalawang isip, sinubukan ko si Uno. Hard work, syempre, sa lahat ng bagay, para masenso, kailangan mo hard work eh. Sipag, hindi siya madali, hindi rin siya mahirap. Kumbaga, normal lang kung ano yung nararamdaman natin sa labas.
hindi to easy money, hard money to, pero fast money. So, isang bagay lang naisip ko. Karirin ko siya, bilisan ko, hatawin ko talaga, magsipag talaga ako. Kung ano lang naman yan kung may pangarap ka, wag mong payagang hindi makuha yung pangarap mo. Lahat ng bagay makukuha natin basta wag lang tayo huminto. Ano ba ako napunta sa Uno? Hindi naman talaga ito yung buhay ko. Mahirap. Alam mo yun, yung tipong akala ko yun na yung tipong kahirapan na hanggang doon na lang talaga na hindi ko na may ahon. So hanggang sa dumating sa point na sabi ko, kailangan ko taasan yung pangarap ko kasi unang-una. Wala naman ibang taong hindi pwedeng mangarap, kundi na lahat naman tayo, di ba? Pumunta ako ng Maynila, halos wala akong kakilala. Pumunta ako ng Maynila, hindi ko alam kung ano unang trabaho papasukin ko. Yun, awan ng Diyos naman, nagkaroon ako ng trabaho nun. Yun nga, yung una. Unang pinasok akong trabaho, naging gwardiya ako. So hanggang sa dumating sa time na, naalala ko noon, November 2009. Nadala ako ng kaibigan ko sa Uno. Sabi niya sa akin, Ray, baka gusto mong, unang invite niya pa sa akin. Sabi niya, Ray, baka gusto mong kumita ng malaking pera. Part-time tayo, pwede tayong yumaman. Yung narinig ko po yung salita ng pagyaman, hindi ako sumama. Yung nakita ko sunod, sabi ko sa sarili ko, sige, tatry ko. Kahit ko, kaya ko to. Hanggang sa naalala ko nun, nag-start na ako. Sabi ko, sige, pare, kailangan ko magnegosyo. Sabi nga nila, Ronay, yung pangarap mo nakakuha sa negosyo. Gusto mo ng time freedom, financial freedom, magnegosyo ka raw. Sabi ko, sige tol, try ko. Kasi nag-start ako sa Uno, hanggang sa dumating sa dalawang buwan ako sa Uno, 3 buwan ako sa Uno, sabi ko, ba't ganito? Ang dami na tumatawa sa akin. Kaya ano nangyari sa'yo? Sabi niya, ang ganda-ganda ng trabaho, bakit mo iniwan? Ngayon nagpapakahirap ka dyan. So, ang sa akin lang, siguro masasabi ko, sa lahat ng mga pangarap, kung anong meron ka nakikita na pwede makatulong sa'yo, huwag kang matakot. Huwag mo siyang pag-isipan. Kasi sa totoo lang naman kahit hindi pati siya nakikita, yung mga bagay kung anong wala tayo, at hindi siya nakita talagang wala na tayo dyan. So ang gawin na natin, dapat open mind tayo sa lahat ng nakikita natin. Kasi sa totoo lang, ikaw yung tipong taong open mind sa lahat, maniwala ka sa akin, lahat ng blessings yung ibigay sa'yo. Siguro para sa akin, proud ako sa Uno kasi kung wala yung Uno, wala ako ngayon dito sa harap. Kung wala yung Uno, hindi ko alam kung anong buhay ko ngayon. So sa Uno, salamat. Sana marami kang pwedeng matulungan.